Kabanatang 15, talatang 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayang lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya'y nagsimula maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala naman nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Kasi nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. Dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at kinalikan. Sinabi ng anak, Ama, kasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Atayin ninyo ang pinatabang buya. Tayo kumain at magdiwang. Pagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay, nang umuwi siya, at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang buya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko ay sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay, hindi niyo ako binigyan ang kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ang iyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang. Pagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Tumayo tayo mga kapatid para sa panalangin. Ay manalangin, Diyos sa mabanal, maraming salamat Panginoon sa biyaya pinagkaloob mo sa amin. Minarapat mo muli, O Diyos, kami makatayo, Panginoon, sa iyong banal na harapan.
At kami ay sumamba sa iyo sa Espiritu katotohanan, magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Ama, purihin at sambahin ka. Napakadakila ng iyong pag-ibig, napakayaman ng iyong awa, laging ang tapat, O Diyos, at mabuti sa amin na iyong mga anak. Mga salita mo, Panginoon, patuloy na maghatid pagpapala, O Diyos, sa iyong mga anak. At ipagkaloob mo lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Buksan ang langit para sa iyong mga anak. At ibuhos, Panginoon, mga pagpapala na higit pa sa aming iniisip at inaasahan. Nakita mo, Diyos Ama, kayo ang aming Ama, na lubusang nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Salamat, Panginoon, patuloy mo kaming iniingatan. Salamat, O Diyos. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Let us pray the prayer the Lord has taught His disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Lakas na palakpak sa ating Panginoon. Ating mensahe ay batay sa narrative, o batay sa kwento, ang puso ng Ama, katulad ng puso ng Diyos. Ang puso ng Ama, dito sa kwento, katulad ng puso ng Diyos. Una, tingnan natin ang anak na mapanglustay. Ang anak na mapanglustay. Hindi dapat hinihingi ang mana kung buhay pa ang Ama. Kaya makita natin yung bunsong anak, parang wini-wish niya na mamatay na, no? Ang kanyang ama. Kasi hinihingi niya na yung mana, no? Ama, ibigyan niya po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Sa kultura ng mga taga-Middle East, hindi mo dapat hingin ang mana kung buhay pa ang iyong ama. So it's actually an outrageous thing. Hindi siya isang magandang bagay, no? Pwede sabihin natin, nakakasuklam na bagay yun kasi buhay pa yung ama, hihingin mo yung mana. Dito makikita natin, halos imposible ang kanyang hinihingi. Kasi kung ang ama ay ipapairal ang kanyang karapatan bilang ama at siya'y buhay pa naman, hindi niya pagbibigyan ang hinihingi ng bunso. No? It's actually an almost impossible thing to request because your father is still alive. No? Pero una makikita natin dito, letter A, pusong nagpalaya ang makikita dito sa ama. Halos puso din ng Diyos. No? Nagparaya yung ama. Bagamat hindi niya dapat gawin, ginawa niya. Diba? Hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. At sa narrative o sa kwento, halos parehas din sa ating panahon, lalo dito sa atin sa Agoncillo, no? Halos magkakamag-anak ang mga tao. Madaling sabi, may anumang pangyayari ay hindi lingid sa komunidad. Alam ng komunidad ang nangyayari kasi halos magkakamag-anak sila eh. Naintindihan mo, kapatid? Kahit dito naman sa atin, sa sitwasyon natin, di ba?
Halos magkakamag-anak din ang mga tao dito. Tama ba? So, sa kanilang panahon, ganun din. Halos magkakamag-anak sila. Kaya, yung ginawa ng bunsong anak na hingi ng kanyang mana, na buhay pa ang kanyang ama, alam ng komunidad yun, alam ng mga kamag-anakan niya. At iyak na siya ay nagiging usap-usapan. Kaya ano ginawa niya? Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. O para makaiwas siya sa mga usap-usapan na pwedeng sabihin ng mga kamag-anak niya, anong klaseng anak to, buhay pa ang ama ay hiningi na ang kanyang mana. Anong ginawa niya? Pinagbili niya ang kanyang bahagi, ang kanyang mana, at nagpunta sa malayong lupain. Kasi maaaring naririndi siya sa usap-usapan. O maaaring balak niya talaga yung bagay na yun, no? So, ano nangyari dito? Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. At dito makikita natin kapag hindi handa ang tao na humawak ng isang laking pagpapala, ano mangyayari sa pagpapala? Malulustay, mawawala, no? Kasi hindi handa. Kaya, ano nangyari sa kanya? Nilustay niya ron sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya siya ay nagsimulang maghirap. So yung buhay niya ay sa halip na napaganda ay napasama. At pabagsak siya ng pabagsak. Kasi siya ay isang Hudyo. No? Pero yung pinaka-bagsak na kalalagayan sa buhay, inabot niya. Ano nangyari sa kanya? Namasukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Alam natin sa lumang tipan, ang baboy ay isa sa tinuturing na maruming hayop. Siya isang Hudyo, pero dahil sa matinding hirap, napilitan siya magtrabaho sa isang babuyan. O halos nawala na siya ng dignidad. Kasi yung pinakamababa na pwede niyang pasukin ay pinasok niya na, no? Nagtrabaho siya sa isang babuyan sa tindi ng kanyang gutom. At dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Nakikipag-agawan pa siya sa mga baboy, no? Yung pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, halos kainin na niya. No? Nakikipag-kompetensya pa siya sa mga baboy, sa pagkain ng baboy. Talagang bagsak na bagsak ang kanyang buhay. No? And then he came to his senses. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili. Nagsisi ba siya, mga kapatid? Hindi siya nagsisi. Hindi siya nagsisi. Ang inisip niya ay ano? Mabuhay. Was not actually repentance, but what he was thinking was about survival. No? Ang iniisip niya ay paano siya mabubuhay. Ba? Sabi rito, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Hindi niya inisip ang tunay na pagsisisi. Ang inisip niya
ang survival, na siya'y mabuhay. No? Sabi niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay na dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi yan tunay na pagsisisi kasi kahit yung paraon, i-relate lang natin sa paraon, noong ang Diyos ay nagbibigay na ng parusa sa Ehipto, may mga salita yung paraon na sabi niya, nagkasala siya, pero hindi siya tunay na nagsisi. Ang gusto lang ng paraon, alisin ng Diyos yung pagpaparusa. Pero nung inaalis na ng Diyos yung, kasi 10 parusa yun, 10 salot yun, di ba? 10 plagues. Pag inaalis na ng Diyos, nagmamatigas uli yung paraon. It's basically the same. Parang may pag-amin na nagkasala, pero hindi talaga tunay na nagsisisi. Pansinin nyo, sa kultura nila, pwede na siyang itakwil ng kanyang ama. Ano sabi ko? Pwede na siyang itakwil ng kanyang ama. Kasi nilustay niya yung bahagi ng mana na kanyang ipinagbili, nilustay niya pera niya o ang kayamanan niya, inubos niya sa mga bisyo. Nagdulot siya ng matinding kahihiyan sa kanyang ama, kanilang kultura, pwede na siyang itakwil ng kanyang ama. Kaya hinahanda niya na ang kanyang sarili. Sabi niya, hindi na po ako, nire-rehearse niya, sinasanay niya ang kanyang sasabihin, pinapractice niya ang kanyang sasabihin. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Pwede na siyang itakwil ng kanyang ama dahil nagdulot siya ng matinding kahihiyan sa kanyang ama. Kaya hinahanda niya na ang kanyang sarili doon sa pagtatakwil at handa na siya na tanggapin na siya'y maging alila o alipin lamang. Ang mahalaga, siya ay mabuhay. Isip na intindihan natin mga kapatid, nasusundan yung ating pinag-uusapan. He was not truly repentant, but he was thinking about survival, and he was bracing himself up for a possible being disowned by his father. Itakwil ng kanyang ama. Nahanda niya na ang kanyang sarili. Pero dito, makita natin, yung puso ng ama, hindi lang siya nagparaya, letter B, pusong nananabik sa pagbabalik ng kanyang anak. Malayo pa'y natanaw na siya. Ibig sabihin, araw-araw ang kanyang ama ay tumitingin, the edge of the village, doon sa daan, alabas na kanilang village, sa kanilang nayon, laging nakaabang ang ama na isang araw babalik ang kanyang anak. Kaya, sabi natin, tulad ng puso ng Diyos, ganun din ang Diyos, nananabik ang Diyos sa pagbabalik ng sino mang anak niya na naligaw at nagkakasala. At dito makikita natin, habang ito'y ating pinag-uusapan, pinag-aaralan, ang puso ng Diyos. Dahil sa kwentong ito, ang Ama sa kwentong ito ay inihalin tulad sa ating Ama sa langit. So letter B, pusong nananabik sa pagbabalik ng kanyang Ama. Letter C, pusong puno ng habag. At dito, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama dahil sa matinding awa. Ito yung puso ng ama
kahalintulad ng puso ng Diyos. Pusong puno ng habag. Ipinapakita ang awa, hindi ang paghatol. Letter D, pusong hindi inaalintana ang kahihiyan. Sabi rito, dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Dignified men don't run. No? Dignified men don't run. Itong ama sa kwento ay isang may kaya. He's a dignified man. He was a noble man. Pero dahil sa matinding awa, hindi niya inalintana ang kahihiyan. Ano ba mga suot nila noon? Ba parang ano siya? Robe. Para makatakbo, ano gagawin? Tataas. Ilililis. Tama ba? Tatali. Ang mga dignified man, hindi nila ni-expose ang kanilang legs. Kultura nila sa panahon na yun. At ang mga mayayamang tao, hindi yan tumatakbo. Sino mga tumatakbo? Sino mga tumatakbo? Ang mga alila, ang mga alipin. Kaya kung gusto mong yumaman, ang mindset mo, ano? Ano ang mindset mo? Ang gusto mong yumaman? Segue tayo ng konti. Mindset mo, gusto mong yumaman, gusto mong pagpala. Segue tayo. Dapat relax ka lang maglakad. Kasi ang nagmamadali yung utusan. Hindihan nyo? Ang nagmamadali palagi yung utusan. Yung alila, yung alipin. At pag pinagmamadali, anong ginagawa ng utusan, ng alila, ng alipin? Tumatakbo. Di ba? Ang mga mayayaman, relax lang yan. Relax lang yung maglakad. Ano ba maglakad ng mayaman? Lakad mayaman na ba yun? Hindi, tama lang yung buhay. Pero kung ama sa kwento, wala na siyang pake kung siya'y mapahiya. Wala na siyang pake kung mawala ang kanyang dangal, hindi niya inalintana ang kanyang kahihiyan. Patakbo niyang sinalubong ang kanyang anak. The father was willing to be humiliated for the sake of his son. Parang ama din eh. Sinugo niya ang kanyang anak. Ano sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter 12? Basahin lang natin. Ano sabi rito? Sa verse 2, dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Sinugo ng ama ang anak niya, di baling mapahiya. Ang anak niya sa krus, at ganun din yung anak, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Para lamang tayong mga naisiligtas ng Diyos ay maipanumbalik sa Kanya, ma-reconcile sa Kanya. Amen ba? Amen? Ang pinag-aaralan natin dito, yung puso ng Ama sa kwento, ay tulad ng puso ng ating Diyos Ama sa langit. Yung Ama sa kwento, hindi niya inalintana ang kahihiyan
para sa kanyang anak. Ganon din naman ang Ama sa langit. Sinugo niya ang kanyang anak. Handa siya na ang kanyang anak ay mabilad sa kahihiyan, at ganon din naman yung anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng kamatayan sa krus. Letter E, pusong hindi nanunumbat. Ano sabi rito? Patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Ano sabi ng anak? Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pinansin ba ng ama yung sinabi ng kanyang anak? Hello, may kausap ba ako rito? Pinansin ba ng ama ang sinabi ng kanyang anak? Hindi niya pinansin, di ba? Parang hindi niya narinig. Ni-rehearse eh. Bago bumalik, nire-rehearse. Hindi na pinatapos nga ng ama eh. Ano ba nire-rehearse niya? Ama, nagkasala po ako sa Diyos sa inyo, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Yun ang nire-rehearse niya, di ba? Pero hindi na siya pinatapos ng ama, di ba? Ang nasabi niya lang, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Hindi na siya pinatapos ng ama. Hindi siya sinumbatan. Bakit mo nilustay ang pera mo, ang kayamanan mo? O bakit nagbalik ka pa? Babalik ba? Kinukuha mo mana mo, tapos babalik-balik ka ngayon. Walang panunumbat. Ganun din ang Diyos natin. Amen? Hindi tayo susumbatan ng Diyos. Tayo man nagkakamali o nagkakasala, wala tayong panunumbat na maririnig sa Diyos. Sino ang gumawa ng mga nangyari sa buhay ng anak? Ang ama ba? O ang anak? May kausap ako? Anak ang gumawa. So yung nangyari sa kanya ano? Consequences ng kanyang maling pagdidesisyon sa buhay. Inanin niya ang bunga ng maling pagdidesisyon niya sa buhay. Sa mga pagkakataon na nagkakasala tayo, ang inaani natin, consequences ng ating ginagawa. Amen? Consequences ng ating pagkakasala. Iniisip natin, pinarurusahan ako ng Panginoon. Pinaparusahan ba tayo ng Panginoon? Hindi tayo pinaparusahan. Inaani natin yung bunga ng ating maling mga desisyon sa buhay. Diba? It's a consequences of our sins. It's not punishment from God, but the consequences of our sins. Huwag natin isipin na tayo pinaparusahan ng Diyos. Paring ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo sa problemang kinakaharap mo. Pero ang Diyos, hindi ka susumbatan. Ang Diyos, laging handa na tanggapin ka kung magbabalik loob ka sa Kanya. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. And then letter F, pusong nagpapanauli. A heart that restores. Diba? Hindi na nga siya pinatapos ng kanyang ama sa pagsasalita niya. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Sutan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. So, pinanauli ng ama yung kalalagayan ng kanyang anak. Ang pupa, kapag naligaw,
ay nagiging kambing. Tama ba? Ang tupa, kapag naliligaw ay ano? Ano? Tupa pa rin. Amen? Hello? Ang tupa kapag naligaw ay tupa pa rin. Hinahanap siya. Diba? Sa unang bahagi ng Kabanatang 15 hinanap ng pastol di ba? Yung tupang nawala. Nandito kayo? Ang anak na nagkakasala ay nagiging alipin. Tama ba? May kausap pa ako dito? Ba't nga nag-amen? Ang anak na nagkakasala ay nagiging alipin? Ang anak na nagkakasala ay ano? Anak pa rin. Hindi pwedeng ano? Hindi pwedeng itakwil. Amen? Kaya ang puso ng Ama sa kwento nagpapanauli, a heart that restores. Anak niya yung nagkasala, anak niya yung naglustay, pero nanatiling anak yun. Kaya nung nagbalik loob, tinanggap at ipinauli sa dati niyang kalalagayan, di ba? Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, sutan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Ipinanauli siya. He was restored to his former position as a beloved son. The letter G, pusong pinagdiriwang ang pagkatagpong muli sa nawala. Verse 23, katayin ninyo ang pinatabang buya at tayo kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila may nagdiwang. Kaya pag tayo nagbabalik loob sa Diyos, nagdiriwang ba ang langit? Amen. Sinabi yan ng Panginoon. Sa isang makasalanang nagsisisi, nagagalak ang mga anghel sa kalangitan. There is rejoicing in heaven over one sinner who repents. Ulitin natin. Ito'y metaphor ng Ama sa Langit. Paghahalin tulad sa Ama sa Langit. Itong Ama sa kwento na ito. Ganun ang ating Diyos. Pinagdiriwang ng Diyos kung tayo ay natatagpuang muli. Amen? Pangalawa, tingnan naman natin, ang anak na naging alila ang kaisipan. O yung anak na naging alila ang kaisipan. Sabi rito, nagalit ang panganay. Nalaman niya muna ano meron sa atin. Dumating po ang inyong kapatid, pinagpatay po ng iyong ama, pinapatay po ng inyong ama, pinatabang buya, dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. So yung anak na naging alila ang kaisipan, yung panganay, di ba? Nagalit ang panganay at ayaw niya pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Mesa, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ng ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. So, yung anak na naging alilang kaisipan, ano tingin niya sa sarili niya? Ano tingin niya sa sarili niya?
Magtatrabaho lang siya na magtatrabaho. Pero minsan hindi niya naisip yung sinabi ng kanyang ama. Ang sinabi ng kanyang ama, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aming ari-arian ay sa iyo. Hindi niya kailangan humingi eh. Tama ba? May kausap pa ako rito? Kailangan niya ba humingi? Hindi niya nga kailangan humingi dahil sabi, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Pero anak siya, ang kanyang kaisipan ay naging alipin, naging alila. Ngayon, ikaw, ano ka ba? Anak ka ba o alipin? Anak, hindi ka alipin. Pero baka mamaya, ang mindset mo, alipin ka o alila ka. Na lahat pala ng kayamanan ng langit para sa iyo, lahat ng biyaya sa langit para sa iyo, diba? Pero hindi ka man lang humihingi. At yung buhay mo ay kinakapos, nag-iipit, tatag ng utang. Sabi ko nga nung isang linggo, kung ang Ama ay mayaman at ang Diyos Ama ay mayaman, amen? Meron bang ama na mayaman, magandang bahay, sasabihin niya sa kanyang anak, papalinis ko yung dating babuyan, doon ka matutulog, anak. Meron bang ama na gagawa nun? Sasabihin sa kanyang anak, doon ka anak sa babuyan, yung papalinis ko yan. Yan ang tulugan mo. Meron bang ganong ama na gagawa sa kanyang anak? Kung anong meron siya, ibibigay niya sa kanyang anak kasi yun ay kanyang anak. Tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga anak ng Diyos, nararanasan ba natin talaga ang bounties of heaven? Nararanasan ba natin ang kayamanan ng langit? O baka katulad tayo ng anak na ito na naging alipin, ang ating mindset naging alila, trabaho lang tayo ng trabaho, naglilingkod tayo sa Diyos, pero hindi natin nararanasan mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. At tulad ng sabi ko nga kanina, ano ba yung buhay na ipinamumuhay natin? Nagigipit, kinakapos, tatag ng utang, nangihingi lagi ng tulong, o nararanasan ba natin talaga ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Hindi tayo alipin. Tayo yung mga anak. Amen? Tayo mga anak. Sabihin mo nga ang katabi mo, anak ka ng Diyos. May karapatan ka sa kayamanan ng langit. Kailangan malibre tayo, mapalaya tayo ng Panginoon sa poverty mentality. Kaya sinasabi ko, napakaganda na aralin ng kaisipang Hudyo para maunawaan natin ang Biblia. Ihiwalay lang tayo sa Hudyo sa isang bagay, sa pagkakilala sa Panginoong Yesus. Sa mga Hudyo hanggang ngayon, di nila kinikilala ang Panginoong Yesus bilang Mesiyas. Di nila kinikilala si Yesus bilang anak ng Diyos. Doon tayo ihiwalay. Kasi kinikilala natin ang Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos. Kinikilala natin ang Panginoong Yesus bilang Hari, bilang tagapagligtas, bilang Panginoon ng ating buhay. Ang mga Hudyo hanggang ngayon, bulag sila. Hindi nila kinikilala ang Panginoong Yesus. Doon tayo ihiwalay. Kasi tanging Panginoong Yesus ang nagliligtas. Amen? Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Amen? Kaya yung pagkilala, pananampalataya, pag-ibig, pagmamahal, paglilingkod sa Panginoong Yesus, ipagpapatuloy natin. Pero napakaganda, aralin ang kaisipang Hudyo para maintindihan natin ang Biblia. Ang mga Hudyo, hindi sila concerned sa afterlife. Hindi nila iniisip yung kabilang buhay. Ang iniisip nila yung buhay sa ngayon.
Kahit sa turo ng Panginoong Yesus, sa dasal na itinuro niya, makikita natin ang kaisipang Hudyo. Ano yung kaisipang Hudyo? Sa turo ng Panginoong Yesus patungkol sa panalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ibaba ang langit dito sa lupa. Your kingdom come. Ang kaharian ng Diyos dapat ngayon. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Yan ang kaisipang Hudyo. Buhay sa ngayon, hindi yung afterlife. Kasi sigurado na sila sa kanilang paniniwala. Bagaman pwede tayong humiwalay doon kasi hindi nga nila kinikilala sa Jesus. Sigurado na sila sa kanilang paniniwala na papasok sila sa kabilang buhay. Ano sinabi ko? Sigurado na sila sa kanilang paniniwala na papasok sila sa kabilang buhay. At kung may purgatorio man sila, kung may purgatorio man sila, 12 buwan lang sila dadaan doon para sila'y maging karapat-dapat na sa kabilang buhay. So tiyak na sila'y ligtas sa kanilang paniniwala. Pero tayo mga mananampalataya, ano yung naging emphasis natin? Ano naging emphasis natin? Ano naging emphasis natin? Kabilang buhay yung naging emphasis natin. Hindi ka ba sigurado na papasok ka sa kabilang buhay? Tinatanong ko kayo. Hindi ka ba sigurado na papasok ka sa kabilang buhay? Hindi ka ba sigurado na papasok ka sa buhay na walang hanggan? Hindi ka ba sigurado na papasok ka sa langit? Anong iba, hindi sigurado, hindi sumasagot. Sigurado ka sa langit, sigurado ka sa buhay na walang hanggan, sigurado ka sa kabilang buhay. Kaya, sigurado ka, ang dapat mabago sa iyo, yung buhay mo sa ngayon. Amen? Nabababa ang langit sa buhay mo ngayon. Na ang kalooban ng Diyos sa langit ang masusunod sa buhay mo ngayon. Amen? Nandito kayo? O katulad ng patutuo ni Yonggi Cho. Pastor Yonggi Cho, nung siya nabubuhay pa, nung siya mahirap ang pastor. At siya ay nagsishare ng Word of God sa mga mahirap din. Sinong panahon na yun, katatapos lang ng gera, North Korea versus South Korea. Hirap na hirap mga Koreano nun. Nag-share siya ngayon sa isang babae. Sabi niya, tanggapin mo si Jesus, pupunta ka sa langit. Sabi ng babae, anong pangangailangan ko sa langit? Tanggapin mo si Jesus para hindi ka mapunta sa impyerno. Sabi ng babae, impyerno na nga ang buhay ko ngayon eh. Ano pang impyerno ang pupuntahan ko? Impyerno na nga ang buhay ko ngayon. Sabi ng babae. Ang kanyang asawa ay lasenggo. So sabi sa kanya ng babae, sinungaling ka. Walang langit, walang impyerno. Hindi ko kailangan ng Jesus mo. Dahil sabi niya, tanggapin mo si Jesus mo, pupunta ka sa langit. Hindi ko kailangan ng langit sa kabilang buhay. Kailangan ko ang langit sa ngayon. At hindi na ako kailangan mapunta sa impyerno kasi impyerno na buhay ko ngayon. Pero binigyan siya ni Lord ng wisdom. Tinuro sa kanya, sabihin mo sa babaeng yan, kapag siya sumampalataya sa Panginoong Yesus, yung kanyang asawa nalaya sa pagiging lasing. So bumalik siya ron. Sabi niya, pag sasampalataya ka kay Jesus, ang asawa mo ay lalaya sa pagiging lasing. So, nung in-invite niya sa church, yung church niya, tent lang, tent, na pag umuulan ay umuulan din sa loob.
Sabi ng babae, naku, parehas pala tayo ng sitwasyon, pastor. No? Kung ako'y hirap na hirap, ganun ka din, hirap na hirap ka, kasi yung kanyang church, tolda lang. Second hand tent, iniwan ng mga Amerikano, ginawa niyang church na pag umuulan nga, tawa ng tawa yung babae sa kanya. Pero unti-unti, nagkaroon ng himala sa buhay ng babae, lumaya nga sa pagiging lasenggo yung asawa, naghanap buhay, na taguyod ang pamilya, naturuan niya rin mag-ikapo yung babae, unti-unti umangat ang buhay ng pamilya. Napagtapos sa mga anak, nagkaroon ng langit sa kanilang buhay. Bumaba ang langit sa kanilang buhay. Naintindihan niyo ba sinasabi ko, mga kapatid? Naunawaan niyo sinasabi ko? Ang langit dapat ngayon. Your kingdom come. Yung kaharian mo, Panginoon, bumaba na dito sa lupa, sa buhay ng bawat mananampalataya. Miniature kingdom of God sa bawat tahanan natin, kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Nararanasan natin yung biyaya ng Diyos ang pag-isay ating Ama. Hindi tayo alipin. Amen? Tayo anak. Hindi yung gagapan ka sa hirap dito, hirap na hirap ka sa buhay. Tapos saka mo hahangarin ang langit. Ngayon pa lang, hangarin mo ang langit dito sa lupa. Kasi yun yung tinuro ng Panginoong Jesus. Hindi turo ng kahit sino man. Turo ng Panginoong Jesus. Yung kingdom come. The kingdom of God is the here and now. Hindi siya future. The kingdom of God is the here and now. Kaharian ng Diyos nandito ngayon. Kaharian ng Diyos sa bawat tao na sumasampalataya, sa bawat pamilya na si Jesus ang Panginoon. At sa langit walang pulubi. Amen. Sa langit walang mahirap. Amen. Sa langit walang tagtad ng utang. Amen. Nandito kayo? Masaganang buhay ang nais ng Panginoon sa atin kasi hindi tayo alipin. Tayo mga anak. Sinabi rin ng Panginoon yan, John 10:10, di ba? I have come to give you life. Naparito ako upang kayo bigyan ng isang buhay na ganap. Naparito ako upang kayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ngayon yun, mga kapatid. Huwag na natin isipin ang langit. Sigurado na tayo sa langit. Amen? Parang wala akong kausap dito. Sigurado na tayo sa langit. Amen? Tanungin mo ang katabi mo, langit ka ba pupunta? Tiyak. Ano sagot? Ano sagot? So, pag hindi pa siya tiyak, delikado. Amen? O, ano ginawa ng Ama? Usong nakikiusap. Letter H. Sabi rito, pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ang Diyos ba nakikiusap sa atin? Ang Diyos ba ay nakikiusap sa atin? Nakikiusap. Isaiah 1. Talatang 18. Isaiah chapter 1 verse 18. Hali kayo at tayo magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking puputiin tulad ng yelo o bulak. Ang Diyos nakikiusap. Bawat pangangaral ng salita ng Diyos, nakikiusap siya. Magsisi kayo, nakikiusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga pangangaral. Diba? Ano sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah? Seek the Lord while He may be found. Hanapin nyo si Yahweh, hanapin nyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan.
Sa narrative o kwento na ito ng Panginoon, itinuturo niya ang grasya o biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang grasya o biyaya o kagandahang loob ang siya naghahanap at nagliligtas sa mga nawawala. Kaya pansinin natin dito, no? Sabi rito sa talatang 4, kung ang sino man sa inyo may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Yun yung grasya ng Diyos. Hinahanap yung mga nawawala. Ganon din sa talatang 8. O kaya, kung ang isang babae may 10 salaping pila at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba magsisindi siya ng ilawan? Wawalisan ang buong bahay, hanaping mabuting nawawalang salapi, hanggang sa ito yung kanya makita. Kaya ang Diyos sa kanyang biyaya, hinahanap niya ang mga nawawala. Ngayon, ang panganay na anak ay kumakatawan sa mga sumusunod sa utos ng Diyos, no? Ang panganay na anak ay law keeper. Oh. Ang anak na mapanglustay ay lawbreaker, sumusuway sa mga utos ng Diyos. O dalawang klase, lawbreaker at law keeper. Lawbreaker ka man, sumusuway sa mga utos ng Diyos, o law-keeper ka man, sumusunod sa mga utos ng Diyos, parehas lamang. Tayong lahat ay pare-pareho na nangangailangan ng grasya o biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Grasya o biyaya o kagandahang loob ng Diyos ang nagligtas at nagliligtas sa ating lahat. Pansinin natin ang talatang 1. Sa araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Kaya ang buong kwento ng Lucas, Kabanatang 15, ay kwento patungkol sa dalawang uri ng tao. No? Mga makasalanan, lawbreaker, maniningil ng buwis, at mga lawkeeper, mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sa pamamagitan ng mga talinhaga, sa pamamagitan ng mga kwento, sinabi ng Panginoon, sumusunod ka man sa utos ng Diyos, kailangan mo pa rin ang grasya ng Diyos para maligtas. Amen? Kung makasalanan ka man, ganun din, grasya pa rin ng Diyos ang nagliligtas sa'yo. Pero dito makikita natin, ang puso ng Diyos, handa siyang tanggapin ang sino mang makasalanan na nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Amen? Sabi ko kanina, sa narrative o kwento na ito, ang Ama ay naging metaphor o naihilang tulad sa Diyos sa masalangit. At sa narrative o kwento na ito, ang Panginoong Yesus ang kumatawan sa Ama sa langit. Ang Panginoong Yesus ang naghahanap at nagliligtas sa mga nawawala. So ang tanong, tayo bilang mananampalataya, katulad ba tayo ng anak na mapanglusay? Sinasayang mga biyaya, pagpapala at pinagkakatiwala sa atin ng Diyos? Tulad ba tayo ng anak na naging alila o alipin ng kaisipan, trabaho ng trabaho, naglilingkod sa Diyos, pero ang tingin sa sarili ay walang karapatan sa mga biyaya ay pinagkaloob ng Panginoon? O tutulad ba tayo sa Ama? Katulad ng puso ng Ama sa langit. Tutulad ba tayo sa Ama sa kwento? Tutulad ba tayo mga kapatid? Babahagi ba natin ang magandang balita ng Panginoon?
Babahagi ba natin na ang Panginoong Yesus ay naghahanap sa mga nawawala? Ibabahagi ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Ang puso ba natin ay marunong magparaya? Kung tayo ay nakakaranas ng pandaraya o ng pang-aapi, handa ba tayo magparaya? Ang puso ba natin ay nananabik na makita ang sino man na magbalik loob sa Diyos? Ang puso ba natin ay puno ng habag buhat sa Diyos? At tayo ba'y handa na harapin ang anumang kahihiyan? Maipayag lang ang pag-ibig ng Diyos? Handa ba tayong harapin ang anumang kahihiyan na pwedeng masagupa natin, mamigay ng tracts o mangaral ng Ebanghelyo? Handa ba tayong umayo? Handa ba tayong sagupayan ng anumang kahihiyan na pwedeng sabihin sa atin na tayo mga nasisiraan o tayo ay nabaliw na sa paglilingkod sa Panginoon? Handa ba tayong harapin ang anumang kahihiyan? At kung may nagkakasala sa atin at humihingi ng tawad, tulad ba tayo ng ama dito sa kwento na hindi marunong manumbat? Ang puso ba natin ay handa na ipanahuli ang ating kapatid na nagbabalik loob? At nagdiriwang ba tayo kapag may makasalanang nagsisisi at nakatagpo sa Panginoon? Yung ba ang ating tutularan, mga kapatid? Can you say amen? Can you really say amen? Ay tumayong lahat.